Alright, mega love shoutout. Ito pag-usapan natin. Nako po, Robin Hood Padilla, may relasyon si Robin sa mga diskaya. Paktay ka, Robin Hood. 150 million na projects na hindi tinapos na bulgar. Ay, Diyos ko po, Rudy. Tingnan po na, attorney. Yun nga po yung nangyari dito kay Lami. Masabi ko nga kay Boss Mike kung pwede wag nang sabihin. Kaya lang, may nag-reveal na eh. So, yung gusto ko lang po sabihin na hindi po siya, pansinin niyo po, no, wala po kayo nakikita na anumang mga larawan, bihirang-bihira lang po. Alam ko po, na pinuntahan po ni Pangulo ay kung hindi sobrang lapit na lapit sa kanya, kamag-anak niya, kasama po doon si Miss Nora Honor. Pero the rest ay hindi po niya pinupuntahan na sadya at nagbibigay na lang po siya ng lahat ng tulong, lahat ng assistance, pati po yung mga papano po, ganun ang Pangulo. Salamat, Pangulo. Diba? Tapos, habang nagpapa-interview, naninira pa ng gobyerno. So, yun yung, hindi po yun ang gawin ng Pangulo. So, ang tulong po niya, diretso na sa pamilya. Kaya lang, sabi ko na sa inyo, kasi po, so at least, siguro, sa atin po ay galing talaga sa puso. Po, yung Philippine Film Center Project, yung Heritage, pinuntahan po namin yan. Okay, kasama po yung mga media. Totoo naman, kulang-kulang po. So, nung nakita po ito ni FL, ni First Lady, talagang dismayado. Tinignan niya, pinaayos yung alam pong info. Okay? Pero mga ka-clear, may lumabas. Nako po, ano yan, attorney? I think alam niyo na to kasi parang nabanggit ito sa akin kahapon. Nako okay, po! Alo, grabe naman Let's go to the controversial building, the Philippine Film Heritage Building. Ano ang estado ngayon yan? Well, natapos na siya. Pero dumaan kami sa kalahating butas ng karayom. Kasi originally, nung in-estimate yan, ang kontratista ni then Chairman Tirso Cruz, okay, ang binigay na presyo 150 million to build that building. Tapos, binigyan kami ng pera, ng insertion ni Senator Padilla, ni Robin Padilla, ng 150 million. Tapos sabi sa amin, tapos na ang building. Hindi na si Tirso ang chairman, o ako na ang chairman. Hindi, pagdating ko, kalahati pa lang. Hindi, tanong ko dito, di ba? Insertion ito eh. Insertion ito ni Senator Robin Padilla, 150. Hindi naman ibibigay ng diretso kila Tirso Cruz yung payment ito eh. Di ba? Ang mangyari ito parang from the bank, insertion, saka palang i-release. Katulad ng mga kwento nila Hernandez. Di ba? Hindi naman doon sa nagpagawa, ibibigay yung pera ito, 150. So parang sa bank ito kukunin. At nung concerned district engineer, whatever, and then saka ibabayad diretso, di ba kinakash nga nila papunta sa mga contractor? So kung estimate ito 150, ba't hindi natapos? Yun ang tanong ito. At the same time, kung isa ito sa project ni Senator Robin Padilla, hindi ba dapat concerned siya nung hearing nito? Tanong ko lang, dapat concerned siya sa hearing nito na nandoon ang mga diskaya. So, hindi ito natanong, di ba? Hindi ito na itanong. Okay, sabi ko, bakit ganito ito? Ang sabi, 150 phase 1 lang yun. Kailangan mo ng 100 million. Sabi ko, Diyos ko, saan ako kukuha ng 100 million? Kahit lumuhod ako sa lahat ng senator at congressman, saan ako kukuha ng 100 million? Mabuti na lang na nakamiting ko na ng First Lady, okay, at nabanggit ko yung problema. At ang sabi ko, kasi, sino ba na yun yan? Na-realize ko, kasi ang kontratista niya, yung tinalo ni Vico sa Pasig. Ito ng mga diskaya ko. O, diba? Tanong lang natin, syempre, maganda to. Hindi naman natin pinagbibintangan na may mali dito si Senator Robin Padilla. Pero, lumalabas, diba, project niya to, insertion niya to. So, paano nag-bid? Bakit diskaya ulit? Hindi, yun lang matanong. Actually, mga ka-clear, sa totoo lang. Di ba, nakakapunta kasi ako sa mga high school, sa mga school building, sa mga school. Tapos, maraming project talaga yung mga diskaya. Yun na papunta ako iba school. Actually, ang pagkakaalam ko yung Ramon Magsaysay dito sa Quezon City. Tama, basta ako pa ba ng Quezon City? Sa Monsay. Diskaya yun eh. Kaya at that time, sabi nila parang natakot sila, baka hindi matapos kasi diskaya. Nagtataka lang naman ako, ba't ang daming na-award sa kanila? Diba? Okay, so ito, mga clear. So, ang tumulong dito, si First Lady. Pero, hindi ito pinagmamalaki ng First Lady. Diba? Okay, so ayun, doon medyo pumilantik ang tenga ng First Lady, pumunta. Anyway, nung pumasok si Vince Hison, okay, ni-require ng First Lady kay Vince na tapusin itong building. So right now, kung ang estado? Ay, tapos na. Tapos na. That's good. Joel. Diba?
Sa akin lang mga clear, hindi ba, ikaw yung nilapitan, Senator Robin Padilla eh. Ikaw yung nagbigay ng insertion na 150 million dito. Di ba, mano ba namang, di ba, tinanong mo, pala-investigan mo, or at least, saan nagsampa ka na rin ng kaso? Di ba? Kasi, kahit sabihin nyo na kayo ay aligaga sa flood control, nauna na si Pangulo magpa-imbestiga niyan eh. Ito yung mga ganito mga klaseng mga proyektong hindi tapos. Dapat ikaw nagpa-imbestiga niyan. Kasi, ikaw ang tawag dito, sinandigan. Diba? Ikaw ang pinaniwalaan eh, nung mga umasa sa'yo na matatapos tong building na to. Sige, basahin pa natin ito mga clear ha. Gusto ko na naman makita rito, di ba? May mga insertion sila. Tapos may mga pagkukulang sila, pero parang hindi nila napansin. FDCP chair reveals Robin Padilla gave 150 MA to finish film heritage building. Okay? Okay. Film Development Council of the Philippines chairperson Jose Javier Reyes said, the Philippine Film Heritage Building in Intramuros is now complete, which took years to finish with the aid of 150 million from Senator Robin Padilla. Good naman, di ba? Walang problema. Pero, bakit hindi natapos? Bakit hindi natapos sa gitong klaseng pag-estimate? Ano nangyari? Diba? Natapos na siya pero dumaan kami sa kalahating butas ng karayom. Kasi, ito mga clear 2023, nagkaroon ng groundbreaking. Okay? So, at the time, ang chairman pa ay si Tirso Cruz. So, ang ibinigay na presyo, 150 to build that building. Diba? Nestimate 150. Tapos, mga ka-clear, hindi mo alam kung bakit naging phase 1 na lang. Para sa 150. Anong nangyari? Diba? So, si Cruz ngayon, si Tirso Cruz, nag-resign na as FDCP no March 2024. So, ang humalili ay si Jose Javier Reyes. Diba? Ngayon, si Reyes said, Padilla gave the 150 million. Ito yung supposed to be pondo. And when he looked into the project and found that it was incomplete, nakita ni Reyes, he was informed that 150 million was only for the project's first phase. And they need another 100 million to continue. Hindi ba parang nagkalokohan dito? Tama. Supposed to be for the whole building. Unless mapapakita ni Senator Robin Padilla na phase 1 lang yung insertion na binigay niya. Diba? Sana lang makita, no? Although ayaw pa natin ditong mag-judge kay Senator Robin Padilla, pero ito yung inilalahad natin na kwento. So tapos, binigyan kami ng pera ng insertion ni Senator, may insertion siya, di ba? Ng insertion ni Senator Robin Padilla. Tapos, sabi sa amin, tapos na ang building. Okay? Di ba? In other words, yung 150 supposed to be dapat the whole building, tapos, binigyan kami ng pera, ng insertion ni Senator Robin Padilla, tapos sabi sa amin, tapos na ang building. So, hindi niya in-inspect. Diba? So, ganito ba yung mga insertion? Sabi sa amin, tapos ang building, hindi na si Tirso ang chairman. Ako na ang chairman. Pagdating ko, kalahati pa lang. Sabi ko, bakit ganito? Sabi nila, yung 150, phase 1 lang. Ano tapos ng building? Diba? Sabi ko, Diyos ko, saan ako kukuha ng 1 million? Diba? Sa lahat ng senador congressman, saan ako kukuha ng 1 million? Then Reyes, tinalang, pumunta kay First Lady Liza Araneta Marcos, who instructed DPWH to finish the project. So doon medyo pumitik ang tenga talaga. Actually, nung pumunta kami dyan, naabutan pa namin sa First Lady. Ini-inspect niya talaga. At the time na pumunta kami with the media, nandun siya. Tapos ayaw niya magpa-interview, naabutan lang namin. Tapos tumakbo na si First Lady. Siguro ayaw niya magpakita na, or ayaw magpa-interview, kasi hindi siya politiko. Pero nagtatrabaho, nakita niyo mga clear? Nagtatrabaho, hindi nagbabakasyon. Di ba? May obligasyon. Tapusin. And at the time, hindi naman niya alam, di ba? Tapos nalaman na nga lang niya, mga diskaya pala yung gumawa. Tapos nalaman na rin niya sa balita, yung mga diskaya pala yung mayroong mga issue na nag-start pa noong 2016. Di ba? So ito, kaya ito gusto ni First Lady, alam niyo naman sa arts, sa museum, ganyan si First Lady, pati nga yung mga yung esplanade, para yung dito sa Intramuros ay mapakinabangan ng mga kababayan natin, may mga stall na dyan, may mga barbecue. Diba? Parang panturista din to. Panghikayat ito sa negosyo, mga ka-clear. So it will always be new headquarters of the FDCP and home to the Cinematech, Center Manila. So pwede ito magpalabas ng mga movies, nakita ko kasi yung design niya. Okay, so ito lang pinakita natin, diba? So dapat ito tinutukan din ni Senator Robin Padilla. Insertion niya to
Di ba? Ano nangyari? Nagkaroon ba ng substandard or semi-ghost project? Dapat inalam niya to. Pero hindi. Hinayaan niya pa si First Lady na magtapos. Di ba? Maganda matanong to kay Senator Robin Padilla. Bakit sasabing tapos na yung building sa halagang 150 million, yung pala kalahati lang? Di ba? Hindi maganda yung gawa nung una nakita namin. Talagang kailangang iayos. Diskaya yun mga. Diba? Yung si Claire, sana po sabi ni Annalyn ay, teka, nawala. Makasuhan at makulong na rin kasi sayang lang pinapasweldo sa taong bayan sa kanya, sa Senate. Annalyn Garcia. Anyway mga Claire, yan lang ang tinake up ko. Hindi naman tayo magtatagal ng topic na to kasi gusto ko lang ipakita sa inyo na lumalabas na meron din siyang insertion. Diba? At hindi ito natapos. Pero ang sabi is 150 ay tapos. Sino ba ang binira ni Mima? Di ba yung isang mataas na opisyal at politiko? Il Mendoza, marami naman tinira si Mima. Marami talaga. siyang tinira. Natingin niya. Sa atin naman mga Claire, kung titira siya or meron siya i-content, tingin ko hindi naman kailangan pumatay. Diba? Hindi kailangan pumatay. Ang problema kasi, alam naman natin, diba? Alam naman natin kung sino yung mga nananalangin pumatay. Diba? Nananalangin pumatay, nagkakalat na, diba? Nagbabanta. Alam naman natin kung saan yan eh. Diba? Siya ang inasahan niya. Siya ang inasahan dito nila Tirso Cruz. Diba? Alam nila tapos na yung building. Diba? Lord Glenn, Atty. Baka DDS ang may gawa kay Mima. Ayoko pong magbintang. Ayoko pong magbintang kasi wala akong papel, hindi ko alam. Pero sana hindi. Ayan no, ang iba para kay Mima para matakot ang iba at tumahimik. Ang nakikita kasi natin mga ka-clear. Napapanood ko kaila Boss Mike Cervera at saka kay Takero. Saka yung iba mga vloggers, kay Ballpoint, na marami pang natutuwa na DDS. Mga ka-clear kasi hindi talaga ganyan ang ugali ng Pilipino noon. Ang kamatayan, nirerespeto yan. Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung ganyang ugali, kung saan ba nila nakuha, kung saan nila ito natutunan, na hindi na nila pinapahalagan ang buhay. Hindi yan ang totoong Pilipino, alam mo yung bagong Pilipino, o kaya yung totoong Pilipino, hindi ganyan eh. So, di natin alam kung saan nagagaling yung ganyang attitude. Diba? Hindi alam. Tapos, nagbabanta, umapatay, nagmumura, pinagkatawanan umagawa ng fake news, ng kamatayan. Nakita ko nga si Angel Locsin. May ako nakita may nag-post. Sabi, buhay ka pa pala girl. Kala ko dead ka na. Tama, di ba? So, hindi natin alam, nabingan natin yung mga naniniwala, or nangangampanya na pumatay, or mga nagwiwish ng kamatayan, miyembro ito ng mga kulto. Kampon. Diba? Mga kampon. So, tayo kahit ganita tayo, inisa tayo sa isang tao, wag tayo. Wag tayo mga clear. O kaya yung mga bagong Pilipino talaga. Yung totoong maka-Pilipino, totoong makabayan. Wag natin gayahin sila. Wag natin silang gayahin. Wag natin gayahin ng kulto. Yun lang, mga kaklir, Diba, Oldski? Well, anyway, nandito nakita ko si Vincier. Maylene, Lemon, Lord Glenn, Tatay G's, Addictus Rex, Shiro, of course. Sino pa nandiyan? Tatay G's. Okay. So, sila Mariana Nale. Ayan, nakita ko si Mariana Nale. Simpatiin ko na, Pati sila, Banat Boy. Sino pa? MUG. Uy, DJ Byron. DJ Byron. Although, syempre, masama ang nangyari sa ating samahan o yung naniniwala sa Pangulo at naniniwala sa proyekto ng gobyerno, pero patuloy pa rin. Patuloy pa rin natin paglaban ang katotohanan. Yun ang kailangan din. Patuloy natin paglaban ang katotohanan, huwag tayong patalo sa mga fake news peddlers, sa mga kulto, sa mga kampo ng kadiliman. And bago tayo magtapos, mga ka-clear, okay, batiin ko na rin natin, although tayo medyo hindi ganun na masaya, pero syempre, we have to move on. So, tuloy pa rin tayo. At batiin natin, mamaya ko na babatiin, sa susunod na episode, ng pag-celebrate ang birthday si DJ Byron. After this, okay? Okay, kaya nagtaka ako doon kay biyahe ni Koy nung bilanggit, naisip ko kanina kung may bas-bas pang sabihin yan kasi wala pa akong narinig na pinapangalandakan ng pagtrabiya. Totoo yan. Bella Bell. Totoo.
Kaya nga sabi ko, hindi ko na sabihin yung ibang tinulungan ng Pangulo na hindi siya pumunta. Kasi alam niya na parang ang dating is namumulitika siya. O, tapos parang siya, alam mo yung parang agaw eksena. 'Di ba? Hindi siya agaw na eksena para magsuot lang ng jersey. Hindi siya- Salamat, Attorney. ang tulong ng Pangulo, diretso lang po. Saka Yun. Malaking tulong na yung ginawa ni Pangulong Bongbong. Sinagot niya lahat ang gastusin kay Mima. Alright. Dalawin mo natin saglit. Dali. Last topic tayo, mga kapsat. Update muna tayo saglit.